na nga, barado pa raw ang 70% ng drainage sa Metro Manila na isa sa itinuturong dahilan ng mga pagbaha. Target yang solusyonan ang 24.9 billion pesos na flood control project na nakatakdang matapos sa susunod na taon. Saksi si Joseph Moro. Sa maraming kalsada umaabot ang tubig ulan na hindi makaagos ng maayos sa mga dapat nilang daluyan. Sa Tripa de Galina Pumping Station ng Maynila halimbawa, may kasamang basura ang nasisipsip. At hindi sila simpleng kalat, may pintuan ng refrigerator, troso at sofa. Isa lamang ito sa 70 pumping stations na hawak ng MMDA na gumagana pero kailangan lang namin ma-pump out palabas yung tubig. Minsan nagkakaroon ng delay dahil sa basura. Ika nga, ang basurang itinapon mo, babalik sa'yo. May kasama pang baha. Umaambon na lamang dito sa Maynila pero sa bahaging ito ng Ross Boulevard, mataas pa rin ang baha dito. At yung mga sasakyan kung hindi sila mataas, syempre ingat sa paggapang laban sa baha. Ayon sa MMDA at DPWH, patong-patong na mga problema ng basura, lumang drainage system at syempre kalikasan ang posibleng mga dahilan kung bakit mabilis bumaha sa Metro Manila. Kaya nga sa ibang lugar tulad sa Roas Boulevard sa Maynila at abot 50 lugar may mga drainage na may mga basura na pinalilinis na ng MMDA sa mga tauhan nito. Kung nababarahan ng ganito, hindi makakarating yung tubig at may iipon muna sa karsada bago namin siya ma-pump out. Sabi ng Public Works Department, kailangan ng palitan ng maraming lumang drainage pipe na maliit na nga, parado pa at hindi lamang ng basura. 70% of the drainage system in Metro Manila are already silted. So, the efficiency of the drainage system at Metro Manila is only about 30% siguro. Kabilang sa mga solusyon ng 24.9 billion peso Metro Manila Flood Control Project na sinimula noong 2018 at matatapos sa 2026. Isa sa moderno nito ang nasa 40 pumping stations at magtatayo ng 20 bago. Hinuhukay rin at pinapalalim ang Pasig at Marikina River sa ilalim ng Marikina River Rehabilitation Project na ang isang phase ay sa 2028 pa matatapos. Gagawa rin ng catchment basin o pansalo ng tubig sa San Mateo, Rizal. Para hindi rin bababa kaagad dito sa Marikina River o kaya sa Pasig River. We hope that we will be able to construct it in the next few years after the lahat niya. Magtatayo rin daw ng mga dam sa may Sierra Madre para mas kontrolado ang tubig mula roon papaba sa Metro Manila. It will undergo geological, and technical evaluation. We might be able to start doing that, 2027, 2028 siguro. Pero marahil kalikasan at natural na daluyan ng tubig ang kalaban. Sabi sa post ng geologist at UP Resilience Institute Executive Director Dr. Mahar Lagmay, tinayuan na ng mga bahay, gusali at mga kalye ang ilan dyan. Tulad halimbawa ng Commonwealth Avenue sa Quezon City, bagay na sinang ayunan ng DPWH. Kasi dati-dati may mga open spaces pa in Metro Manila because of development and population increase. Actually, halos wala na pupuntahan ng tubig baha kundi sa mga drainage system nila. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.